Magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa ating lecture ngayong hapon. Ako po ay si Dr. Jardine Santana, isang family medicine specialist ng UP-PGH. Ako po ay inyong host at moderator para sa 25 minutong talakayan tungkol sa isa sa pinaka-importanting usaping pangkalusugan sa mga kalalakihan. Ang ating tatalakayin ngayong hapon ay ang usapang testosterone. Ano-ano nga ba ang dapat malaman ng mga kalalakihan? Pag-uusapan natin ang tungkol sa libido, mood, energy, at iba pang concerns sa mga kalalakihan at ang kinalaman nito sa testosterone. Samahan niyo ko kasama ang ating invited speaker na isang endocrinologist sa isang espesyal na lecture tungkol sa testosterone replacement therapy para palawakin ang kaalaman ng maaring makatulong sa atin kapag tayo ay nakakaranas ng mga sintomas na may kinalaman sa antas o level ng testosterone. Ipapakilala ko ngayon ang ating speaker na sasamahan tayo ngayong hapon. Siya ay isang endocrinologist ng De Los Santos Medical Center, Dr. Maria Concepcion Gungon or Dr. Apple. Magandang hapon, Dr. Apple. Hi, Doc Jardine. Thank you very much for that kind introduction. So magandang hapon po sa inyong lahat. So again, I'm Dr. Maria Concepcion Gungon or Doc Apple for short. So for today, we'll be discussing Act Now, Be Back in the Game, Address the Conditions of Testosterone Deficiencies in Men. So, ngayong gabi ating pag-uusapan ang usaping testosterone. So ano nga ba ang mababang testosterone or hypogonadism? Paano malalaman na mababa na ang testosterone ng mga kalalakihan? At ano-ano nga ba ang mga treatment options na available na pwede nating ibigay or imungkahi sa ating mga pasyente? So bakit nga ba mahalagang pag-usapan yung testosterone sa mga kalalakihan? So take note that the male life expectancy is lower by 6.1 years in male compared to female. Mas mahaba yung tsansang mas mahabang mabuhay yung mga babae kaysa sa mga lalaki. Bukod doon, many of the chronic diseases o yung mga sakit na pangmatagalan are associated with premature mortality in men. Kabilang dito yung heart attack, yung stroke, yung diabetes mellitus. They are all associated with lifestyle and preventable risk factors. So kapag na-educate natin ang ating mga pasyente, matutulungan natin para mapigilan at mapahaba ang kalidad ng buhay ng ating mga patients. And bukod doon, the urgent need for more targeted measures somehow will enable men to recognize their health risk, to take increased responsibility to manage their own health. So, ika nga nila, prevention is better than cure. And of course, kapag mas madaming alam ang ating mga patients, mas matututunan nila at mas mabibigyan nila ng pansin ang kanilang mga kalusugan. So, let's begin. So, we are going to talk about hypogonadism in men or kakulangan ng testosterone sa mga kalalakihan. So, ano nga ba ang hypogonadism? So, by definition, it is a common condition in the male population with a higher prevalence in older men, obese men, and men with type 2 diabetes mellitus. So, base sa mga pag-aaral, approximately 35% of men older than 45 years of age ay may kakulangan sa testosterone. Bukod doon, base rin sa mga pag-aaral na higit na karaniwan ito sa mga pasyenteng obese or may type 2 diabetes mellitus, and yung prevalence rate nila is about 30 to 50%. So, gaya ng nasabi ko kanina, pag tumatanda ang isang pasyente, laloong bumababa ang kanyang testosterone. And gusto ko lang i-highlight na yung mga pasyenteng matataba, pasyenteng may type 2 diabetes mellitus, sila lalo yung mga populasyon na maaaring magkaroon ng hypogonadism or kakulangan ng testosterone or testosterone deficiency. So, dito sa slides ito, makikita niyo yung prevalence of testosterone deficiency. So, gaya ng aking nabanggit, testosterone deficiency prevalence increases with age. Habang tumatanda, mas bumababa yung level ng testosterone. Bukod doon, ito ay associated with other conditions kagaya ng obesity, katabaan, pagkakaroon ng type 2 diabetes mellitus, yung mga pasyenteng umiinom ng opioids, yung mga para sa mga kirot,
mga pasyenteng mayroong fracture or osteoporosis, and also mataas din yung bilang ng tsansang magkaroon ng testosterone deficiency, yung mga pasyenteng may HIV-associated weight loss. So kung titingnan nyo dito sa ating figure, about 50 to 70% yung tsansa, yung prevalence, yung dami ng populasyon na maaaring magkaroon ng testosterone deficiency, lalo na kapag meron sila ng mga nabanggit na kalagayan. So in this particular paper, sinabi nila na yung low testosterone, yung mababang testosterone, is associated with obesity and metabolic syndrome na kahit papano it will contribute para magkaroon ng problema sa sexualidad as well as yung cardiovascular disease risk among men. So particularly dito sa paper na to, binanggit nila na yung testosterone replacement, yung pagbibigay ng testosterone, ng gamot na testosterone in addition to diet, in addition to exercise, in addition to gamot ng kanilang diabetes or katabaan, as well as yung mga gamot na nagtutulong para mas ma-enhance yung sexual activity ng mga kalalakihan, it should be considered yung testosterone therapy, particularly dun sa mga pasyenteng may symptoms, may mga simptomas ng mababang testosterone, as well as may diabetes mellitus or obese patients, and yung mga merong mababang testosterone level. Bukod sa pag-monitor ng level ng testosterone sa mga kalalakihan, importante na bilang mga clinician, tayong mga doktor, pag bumalik kayo sa aming mga clinic, tinitingnan namin whether bukod dun sa level ng inyong testosterone, is tinatanong din namin po kayo kung nag-improve po ba yung mga symptoms ninyo, kung gumanda ba yung inyong blood sugar, kung gumanda yung level ng cholesterol. Ini-examine din namin yung mga maaring komplikasyon ng pagbibigay ng testosterone sa mga pasyente. Dito rin sa particular na paper na to, binanggit na yung testosterone therapy has been found to be beneficial among certain patients na merong type 2 diabetes mellitus. However, nabanggit din na yaman din lamang na ito ay very helpful, beneficial sa patient. Meron ding mga pasyenteng binabagayan ng pagbibigay ng testosterone therapy. So, ibig sabihin, hindi naman to para sa lahat ng diabetic, para sa lahat ng obese, or para sa lahat ng matatabang patients. So, pupunta na tayo dun sa gist ng ating topic for this evening. So, let's talk about testosterone. So, ano nga ba yung testosterone? So, ito ay important sex hormone in men. So, take note, ito ay sinisikrit, inilalabas ng inyong testis, and ito ay being regulated ng tinatawag ng hypothalamus, pituitary, and testis axis. So, particularly yung hypothalamus and pituitary gland, ito ay parte po ng inyong utak. They are the ones controlling the production of testosterone by your testicles, by your testis. So as mentioned, yung inyong testosterone, it is the primary male sex hormone. So ano nga ba yung mga ginagawang, ano ba yung mga tungkulin, ano ba yung mga function ng testosterone sa katawan? So take note, it is one of its function is the development of male reproductive tissues. So ito rin ay tumutulong para mag-promote ng muscle and bone growth. Ito rin ay importante sa pag-secrete or pag-produce ng sperm. Importante rin ito sa libido or sexual function. Ito ay importante also for mood and cognitive function, and it is also responsible for the typical male characteristics, yung pagtubo ng bigote, balbas, pubic hair, at yung iba pang area ng katawan, particularly sa mga kalalakihan. So di ba, quite common sa ating mga patients, laging pag naisip yung testosterone, lagi kagad iniisip yung libido or sexual function kaagad. Pero makikita ninyo sa slides na to na bukod sa sexual function, sa libido, madaming ibang function or ginagampanan ang testosterone hormone sa ating mga kalalakihan. So, importante rin ating ma-emphasize at importante nyo ring malaman na that the testosterone level fluctuates throughout life and can decline with age. So, sabi ko nga kanina, may mga pagkakataon na pwedeng mag-iba-iba ang level ng testosterone sa kalalakihan, and we've mentioned, habang tumatanda, mas bumababa yung level ng testosterone. So a drop in testosterone levels, especially if significant,
can lead to symptoms that can affect the quality of life and health of our patients. Kaya importanteng ating masabi, ating maipaliwanag kung ano ang importansya ng testosterone at kung ano nga ba yung testosterone deficiency or hypogonadism or kakulangan ng testosterone, particularly ngayong gabi. So, paano nga ba malalaman kung ang isang pasyente ay mayroong hypogonadism or testosterone deficiency or kakulangan sa testosterone? So, pag pumunta po yung mga pasyente sa atin, sa aming mga doktor, bilang mga doktor, kumukuha po kami ng test para malaman kung ano ang level ng testosterone sa katawan ng isang male patient. So, kadalasan ang kinukuha namin ay yung total testosterone. So, the normal total testosterone levels in adult male is about 300 to 1,000 nanograms per deciliter. Pero bukod doon, hindi lang yung level ng testosterone ang dapat malaman ng mga patient or nating mga doktor. So, take note na bilang ito ay pinakamataas na sinisikrit ng pangangatawan sa umaga, ito also ay kinukuha at least 2 times in the morning, 7 to 10 a.m., yung blood test. And then take note kapag merong 2 episodes na merong mababang level ng testosterone, with signs and symptoms of low testosterone, and that's the time that we could conclude or pwede nating ma-diagnose na yung isang pasyente ay mayroong testosterone deficiency. So again, hindi lang isang beses, kailangan 2 beses na kukuhanan yung isang pasyente ng testosterone level, particularly in the morning, 7 to 10 a.m. Plus, dapat meron siyang signs and symptoms of low testosterone bago natin masabi na siya talaga ay mayroong disorder ng testosterone deficiency or hypogonadism. So a lower level doesn't always mean there's a health problem unless symptoms are present. So dapat kino-correlate natin, minamatch natin yung nararamdaman ng patient, hindi lang dapat mababa yung level, dapat meron din siyang mga symptoms ng mababang testosterone. So the cause of hypogonadism can be investigated further by your doctor, particularly yung mga endocrinologist. Sa clinics, yung mga endocrinologist, sila yung mga hormone doctors. So bukod sa pagkuha ng level ng testosterone sa dugo, yung inyong mga doktor, whether internist, family medicine specialist, or your endocrinologist, ay maaari mag-test pa ng additional diagnostic test kagaya ng prolactin, FSH, LH, and then kapag may mga kakaibang sakit pa yung patient, we also request for free testosterone, and then para mas maging specific, para mas malaman ng maigi kung saan nanggagaling yung mababang testosterone, we also sometimes request for a pituitary MRI. So hindi lang sa dugo, minsan kailangan din ng imaging or diagnostic imaging para malaman kung anong dahilan kung bakit mayroong mababang testosterone ang isang pasyente. So let's talk about more about testosterone. So as mentioned kanina, medyo pa ulit-ulit na pero gusto kong bigyan ng highlight na the low testosterone comes with age. So take note na ang testosterone or T levels ay bumababa ng kusa ng 1% kada taon pagtungtong ng 30 years old. So kapag tumatanda, mas bumababa ng 1% ang level ng testosterone ng kalalakihan. So syempre kapag mas matanda na, ina-expect natin kahit papaano mas lower ang kanilang testosterone level. Humihina ang produksyon ng testosterone pag may mga sakit sa testicles, pituitary gland, or brain. So hindi lang sakit doon sa mismong testis yung iniisip natin kapag may mababang testosterone. Nabanggit natin kanina na yung mga hypothalamus and pituitary glands, parehas organ na makikita sa utak, ay responsable rin para mag-regulate at mag-ayos ng level ng testosterone sa katawan. So hindi lang pagkasira ng testis, minsan yung problema sa utak, sa brain, or sa pituitary gland, ito also ay pwedeng maging dahilan ng pagbaba ng testosterone. So, may mga pattern ang produksyon ng testosterone and somehow ito ay nagbabago sa bawat oras. So, yung ritmo
ng pagsikrit ng testosterone sa katawan, ito ay pinakamataas sa umaga at pinakamababa sa gabi. Kaya during test ng testosterone sa ating mga patients, kinukuhanan natin, as mentioned kanina, sa pagitan ng 7 to 10 a.m. Kasi ito yung mga oras kung saan ini-expect natin na mas mataas yung level ng testosterone. So ano pa nga ba yung mga iba't ibang dahilan na pwedeng mag-cause ng pagbaba ng testosterone? So take note, yung labis-labis na ehersisyo. So hindi naman lahat, pag sinabi mong exercise, laging mabuti na to. So anything in excess ay hindi makakabuti sa kalusugan. Poor nutrition, mga sakit gaya ng diabetes, katabaan, HIV or AIDS, as well as mentioned kanina, yung mga gamot like your corticosteroids and opioid treatment, ito ay also mga dahilan kung bakit bumababa ang testosterone ng mga kalalakihan. So, ano nga ba yung normal level ng testosterone? So, it should be between 300 to 1,000 nanograms per deciliter, depende sa edad at lab na ginagamit. Actually, minsan may mga diskusyon about dun sa level ng testosterone. So, hayaan ninyo ang inyong mga endocrinologists, ang inyong mga doktor, yung mag-interpret ng mga resulta na to. Kasi minsan, kuwari kung ang pinaniniwalaan or pinagbabasihan ng endocrinologists or American Association na yung American Society, minsan iba yung nagagamit na level. So usually 400 nanograms per deciliter, more than 400 is already considered testosterone sufficient. Walang kakulangan sa testosterone. Doon naman sa British Society, yung kanilang cutoff is 350. So dito sa ating talakayan, ang normal level ng testosterone is about 300 to 1,000 nanograms per deciliter. And then importante na ito ay kino-correlate, minamatch dun sa mga symptoms ng patient as well as binabanggit ninyo yung mga nararamdaman ninyo sa inyong doktor. Nabanggit din natin kanina na hindi sapat na isang beses lang kukunan ng dugo o ng testosterone ng isang patient. So, kadalasan, bago natin ma-diagnose ang isang patient na may hypogonadism or testosterone deficiency, importante nakuhanan siya ng 2 beses. So, akin, in the clinical practice, usually, pinapabalik ko yung pasyente after 2 weeks para tingnan, para ma-confirm kung talagang meron siyang mababang level ng testosterone. So it should be done more than once for accurate assessment. So nabanggit na natin na para malaman na meron kang hypogonadism or mababang testosterone, kailangan meron kang laboratory. So bukod dun sa laboratory, alamin naman natin yung mga symptoms na merong mababang testosterone sa katawan. So ito ay nahati sa 4 na classification. Pwedeng ang mga symptoms ay psychological, pwedeng cardiometabolic, pwedeng physical, and pwedeng sexual. So isa-isahin natin yung mga maaring symptoms ng mababang testosterone. So una, psychological. So yung mga pasyenteng merong mababang testosterone, minsan sila yung merong pabago-bago na mood. Mabilis magalit, mabilis mairita, malungkutin, or depressed. So, yung mga ganitong symptoms ay also associated sa mababang testosterone. Pagbaba ng well-being or poor self-rated health, parang walang kagana-gana sa buhay. Pagkawala ng cognitive function, makakalimutin, di ba minsan yung mga hinahanap nila yung mga salamin is yung pala suot-suot pala nila ng pasyente. So, ang mga ito ay maaring symptoms na pala ng mababang testosterone. So, how about cardiometabolic? Yung mga pasyenteng mataas ang kanilang BMI or overweight or obese, yung mga pasyenteng malalaki ang tiyan, yung mga pasyenteng may metabolic syndrome. Pag sinabing metabolic syndrome, sila yung mga patients na medyo mataas ang blood sugar, medyo mataas ang blood pressure, mabigat, at malaki rin ang kanilang tiyan. Yung mga pasyenteng may insulin resistance and type 2 diabetes. Yung manifestation ng insulin resistance sa mga pasyente, kadalasan yung tinatawag na acanthosis nigricans, yung mga medyo maiitim yung kilikili, maiitim yung leeg, sila yung mga simptomas na pwedeng magkaroon yung patient ng mababang testosterone. So in terms of physical signs and symptoms, meron ding mga pagkalagas ng buhok or pagkalbo, decreased body hair,
gynecomastia, yung pagkaroon ng suso sa mga kalalakihan, decreased muscle mass and strength, merong mga hot flashes or pagpapawis, sleep disturbances, fatigue or pagkapagod, and then yung mga pasyenteng may osteoporosis or nagkakaroon ng mga fractures. In terms of sexual, ito may very common kasi nga, di ba, nabanggit ko kanina na kapag kausaping testosterone, parang more focus yung tao or mga patients in terms of sexual symptoms. So, yung mga simptomas, delayed puberty, maliit yung testis nila. So, kadalasan ang nagme-measure or ang nag-examine nito ay yung mga doktor. Infertility, hindi magkaroon ng anak, na baog, pagkabaog, decreased sexual desire and activity. Dati, ang pakikipagtalik nila 4 times a week, biglang bumaba habang tumatanda. Nagiging isa na lang sa isang buwan or talagang pababa yung frequency ng pakikipagtalik. Decreased frequency of sexual thoughts, erectile dysfunction, hindi na tumatayo. So, delayed ejaculation, decreased volume of ejaculate, and decreased or absent morning or nighttime erections. So, yung mga nabanggit na iba't ibang simptomas ay mga sinyales na pwedeng mayroon ng isang pasyente ng mababang testosterone. So bakit nga ba nagkakaroon ng mababang testosterone? So ito somehow yung classification ng hypogonadism is divided into two. Pwedeng primary hypogonadism or secondary hypogonadism. Pag sinabi mong primary hypogonadism, ang problema nandun sa mismong testis, nandun sa mismong bayag. So minsan, mamaya discuss natin yung mga infection, injury doon sa mismong bayag or doon sa testis. Ito yung mga nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng mababang testosterone. Pag naman sinabing secondary hypogonadism, ang problema ay may kinalaman sa utak. So nabanggit natin yung hypothalamus and pituitary area or pituitary glands. Nagkakaroon ng problema sa pagbigay ng signal from the hypothalamus to pituitary na nakumokontrol sa paglabas ng testosterone. So, ito yung sa primary hypogonadism. Na-mention ko kanina yung trauma, yung mga minsan castration or infection. Pwede niyang tuluyang masira yung pag-produce or kakayahan ng katawan ng lalaki na pag-produce ng testosterone. Yung mga chemotherapy, yung mga cancer patients natin, pag sila ay nagkaroon ng treatment ng chemotherapy or ng radiotherapy na nakaapekto dun sa kanilang testicle, sa kanilang bayag, maaaring itong magdulot ng pagbaba also ng testosterone. Nabanggit natin yung mga gamot kagaya ng opiates as well as yung mga steroid injections, pangmatagalang pag-inom ng mga ganitong klaseng medication ay maaaring magdulot ng pagbaba ng total testosterone. Hormone disorders, nabanggit natin yung kapag merong bukol sa utak, kapag merong prolactinoma, kaya tinitingnan din yung prolactin levels, tinitingnan yung function ng pituitary gland, to check whether ang problema ba ay nandun sa mismong testis o nandun sa utak. And then, mga pangmatagalang sakit or chronic diseases kagaya ng liver and kidney disease, yung mga may chronic kidney disease, yung mga may problema sa atay, katabaan, may problema sa pagtulog, yung sleep disorders, type 2 diabetes mellitus, HIV or AIDS. Itong mga sakit na ito ay maaaring magdulot ng pagbaba ng level ng testosterone. Bukod doon, meron ding mga genetic condition like yung mga Klinefelter syndrome, yung mga pasyenteng nangangailangan ng patuloy na pag-transfuse ng dugo, pwede sila magkaroon ng hemochromatosis, and then Kallmann syndrome. So itong mga to, minsan it will require genetic testing or karyotype testing para masabi kung ang kanilang kakulangan sa testosterone ay galing ba sa gene or dun sa karyotype, may problema dun sa kanilang genetic composition. So, ang ganitong test ay nire-request ng mga endocrinologists to check kung ano ba yung sanhi ng pagbaba ng testosterone. So, may mga pasyente rin self-medicate ng anabolic steroid, yung mga nagpapalaki ng muscle para pampaganda ng katawan. Take note, itong mga gamot na ito, maaaring magpababa also ng testosterone sa katawan.
So bilang ang daming dahilan na pwedeng magpababa ng testosterone, ano ba yung pwede nating gawin or mga gamot na available sa market para ma-improve natin ang level ng testosterone? Sa ating pag-uusapan, more ang mga pwede nating options, ang pwede nating treatment para matulungan yung mga pasyenteng merong hypogonadism or testosterone deficiency. So, bakit ba importante yun malaman? Bakit ba kailangan natin malaman yung mga ways and means as well as yung mga available preparations na tutulong sa atin para magamot yung testosterone deficiency or kakulangan ng testosterone. So, take note na kapag iangat natin or napabuti natin ang level ng testosterone, maaaring mag-improve yung mga symptoms ng patient, particularly yung libido. Baka dati, di ba, parang minsan nirereklamo ng mga kalalakihan, lalo na ng mga matatandang kalalakihan, na wala na silang libido, wala na silang lakas para makipagtalik. So, hopefully, by improving yung level ng testosterone, may improve natin yung kanilang libido as well as kanilang sexual concerns. Improve yung mood and energy. Nabanggit natin na yung mga pasyenteng may mababang testosterone, mainitan ng ulo, depressed, irritable. May improve yung kanilang bone health and muscle mass. Nagkakaroon yung, pag nag-improve yung kanilang level ng testosterone, nakakalaman sila, hindi sila yung sobrang payat na mga patients, na titreat din yung kakulangan ng pula sa dugo, yung anemia, and also, it would also help enhance yung cognitive function and concentration, pati yung memory ng patient, pati yung hindi lang yung kakisigan, pati yung overall health ng patient will be able to improve. So take note, parang holistic yung approach pagka napabuti natin ang level ng testosterone ng ating mga pasyente, particularly yung mga pasyenteng may mababang testosterone. So, we've mentioned, itong unang parte ng ating discussion ay focus sa mga symptoms ng testosterone. Bukod doon, yung mga sakit also na associated doon sa pagbaba ng testosterone level. So, take note, those patients na mayroong problema sa testosterone deficiency, we will be able also to address yung kanilang increased risk to develop heart disease, low sex drive or libido, ma-improve natin ang kanilang energy level. Of course, kapag na-improve natin yung kanilang libido, energy level, it would also increase their confidence and of course, would also decrease yung kanilang depression. Those patients na appropriately treated kapag na-adjust natin yung kanilang level ng testosterone dun sa mas mataas or dun sa tamang level, sila kahit papano ay magkakaroon ng improvement in memory, healthier heart, improved sex drive, high energy level, more confidence, and definitely, kasi nga pati yung kanilang mga muscles, pati yung kanilang mga buto ay mag-improve, they would feel and look younger. So addressing the conditions of testosterone deficiencies would just not address hindi lang yung kanilang sexual drive. Bukod doon, as mentioned, itong mga nabanggit natin na mga improvement sa buong quality of life ng ating mga patients. So, sa susunod na ating discussion, we'll further discuss kung ano pa ba yung mga sakit, ano pa ba yung mga gamot na pwede nating ibigay sa ating mga pasyenteng may mababang testosterone. All right, Doktora Apple, thank you very much sa napakamalinaw at komprehensibong lecture na binahagi mo sa amin ngayong hapon, no? I'm sure nabigyan ng linaw yung mga katanungan ng ating mga audience members, no? Alam niyo naman, mga kalalakihan, medyo nahihiyayan aminin yung mga ganitong simptomas. So, mabuti at lahat tayo naliwanagan ngayong hapon. And dahil dyan, Doktora, standby ka muna. Meron tayong mga katanungan dito, no? Habang nagle-lecture ka, yung mga audience members natin, nagpadala sila ng mga kanilang mga katanungan, no? So, kung maaari to, babasahin ko na po yung mga questions, no? So, Doktora, ano po ang range ng normal at low testosterone? Alam ko nabanggit mo to nung lecture kanina, so siguro kailangan lang nating i-emphasize ngayong hapon. Okay. So, thank you, Doc. So, as mentioned kanina during the lecture natin, yung normal testosterone level in adult male
would range from 300 to 1,000 nanograms per deciliter. Pero akin din nabanggit na kada pag tumatanda yung isang patient, may possibility na bumaba din yung kanyang level ng testosterone. So, minsan, depende sa society na parang pina-follow ng endocrinologist or ng internist or ng doktor ninyo yung pagbabasihan na level ng testosterone. So, importanteng mabanggit din nyo sa inyong mga doktor yung mga symptoms bukod dun sa hawak-hawak ninyong level ng testosterone. Hindi lang bali laboratory. Ha? So, importanteng we will be able to diagnose you kapag mayroong history, physical examination, and then yung inyong symptoms. Ayan, so dapat alamin din natin yung kabuuang no, nararamdaman ng pasyente, no? Tsaka, Correct. so yun, i-match natin yun dun sa laboratory result nila. Pero may mga patient tayo nagtatanong dito, kanino raw ba sila pwede lumapit, no, pag gusto nila malaman ang kanilang testosterone levels. At idugtong ko na rin, no, saan bang mga facilities or laboratory na na-check ang testosterone levels. So, usually po yung subspecialist doctor na nagmamanage po ng hormone or testosterone deficiency, majority po ay ang endocrinologist. However, yung mga endocrinologist, sila rin po yung nagmamanage ng diabetes, thyroid, and hormone disorders. However, minsan, pwede rin po silang magpatingin sa inyong urologist, yung mga doktor na particularly sa mga lalaki. Sila rin yung nagmamanage ng ganitong disorder. Meron din pong mga primary care physicians na trained to manage this disorder. Internist or family physicians, sila rin po ay maaaring nag-train to address this. Pero yung talaga pong subspecialist na kahit papano po ay mas may alam or talagang sentro na nagbibigay ng treatment sa mga pasyenteng may mababang testosterone ay yung mga endocrinologist. With regards to your question, Doc, na sa mga laboratorio, so sa Pilipinas, usually mga tertiary hospitals, meron naman po silang available na testosterone, total testosterone test or diagnostic test. And then may mga maliliit po na clinic na meron din pong available na ganito kagaya nung yung mga malalaking kahit paano mga clinic pero meron silang iba't ibang mga branches. So meron din po yung mga clinic na gano'n na ng total testosterone level. So maigi na lang siguro po no na talagang kumonsulta muna sila bago sila magpa-test no ng kanilang testosterone level, no. Yes. Ayan. So meron pa tayong isang katanungan dito, no. May isang pasyente dito nagsabi na ako po, doktora, ay malapit na mag 40 years old at hindi pa kami nagkakaanak ni Mrs. No, although si Mrs. ay mas bata sa akin. Pero dapat na nga ba ako ang mangamba no na bumababa ng aking testosterone levels? At ano po ang iba pang mga symptoms na dapat ay ikabahala ko bilang malapit na ako mag 40 years old? So kahit papaano kasi 'di ba pagka lalaki, parang sila yung kahit papaano, kahit medyo may edad na, sila pa rin naman yung merong chance para makabuo or para magkaroon ng anak. Pero bilang nabanggit niya na siya ay parang kahit papaano matagal nang magkasama, pero hindi nagkakaroon ng anak, ito yung isa sa mga sintomas na baka maaaring banggitin sa kanyang doktor para malaman kung matest yung kanyang level ng testosterone. So nabanggit natin kanina na in terms of sexual function, yung infertility, kasama yon para minsan ma-work up yung kalalakihan kung siya ba ay may mababa na testosterone level. So bukod doon, di ba, pwede rin siyang tanungin ng kanyang endocrinologist, ng kanyang internist, family physician, kung siya ba ay mayroon bang yung libido, bumababa ba yung libido niya, parang wala ba siyang para bang ligaya na makipagtalik, walang lakas, walang energy para makipagtalik. So nabanggit natin na hindi lang yung sexual function. Ano pa ba yung mga ibang symptoms ng mababang testosterone? So may mga pasyenteng mataba, pasyenteng makakalimutin, pasyenteng laging magalitin. So importante na binabanggit
sa inyong mga doktor yung iba pang mga nararamdaman. Kasi may iba't ibang klase na sakit na pwedeng magdulot ng infertility, particularly yung mga hormone disorder. So hindi lang yung testosterone deficiency, minsan yung mataas or mababang thyroid hormone, minsan yung pasyenteng may mataas na prolactin, may problema sa hypothalamus and pituitary gland. So ito yung mga maaaring yung banggitin sa inyong mga doktor para ma-check or ma-screen kayo kung ano ba yung angkop na laboratory na pwedeng magawa sa inyo. Kasi 'di ba, Doc Santa Ana, kasi hindi naman pwedeng lahat na lang i-request natin, 'di ba? Kasi syempre Oo nga. naman yung mga test. Hindi rin naman lahat covered ng ating mga HMO. So, very important na binabanggit yung mga signs and symptoms sa ating, yung history, saka yung physical examination para mas directed, mas focus, mas tama yung at mas angkop yung mga test na ma-request sa inyo para hindi rin ganun kamahal. Ayan, maraming salamat, Doktora Apple. No? So, bottom line doon is magpakonsulta at para may bahagi nyo sa doktor nyo kung ano pa yung ibang simptomas na meron kayo. So, maraming salamat po, Doktora Apple. Maraming salamat din sa ating mga nakasubaybay sa atin ngayon. Alam ko, bitin tayong lahat ngayon, no? Pero magbabalik kami sa susunod na linggo upang ipagpatuloy ang talakayan natin tungkol sa usaping testosterone. So with that, no, maraming salamat and please stay tuned for next week.